sobrang kabiguan ay nagdulot kay Farah na matinding depresyon kung saan nawala na nga siya sa katinoan. Dito na nga ay tinakasan na niya ang nurse na dapat ay kukunin siya upang ilipat ng ospital nang sa ganun matingnan ng psychiatrist. Hindi niya matanggap na makukulong na lang siya sa tabi at wala nang mangyayari. Na pakiramdam niya ay ayaw niya na mabaliw. Ayaw niyang harapin ang katotohanan na papunta na nga siya doon. Hindi siya makakaganti kung nasa sulok lamang siya. Kaya naman tinakasan niya. Ikakagulat na lang nitong si Lucy kung saan hindi nga sumipot itong si Darius sa lugar na dapat sana ay magkikita sila. Dito nga ay mababalitaan na lang ni Lucy dahil tumawag nga ang nurse na siyang na-assign kay Farah. Nawawala si Farah, nakatakas ito at tinakasan nga sila. Masyadong malakas dahil nga wala na nga siya sa katinoan, kaya oras ngang nag-aantay itong si Lucy na dumating ang kanyang asawang si Darius sa lugar kung saan dapat sila ay magtatagpo. Labis na siyang nag-aalala kung ano na bang nangyari sa kanyang asawa, bakit wala pa rin ito. Wala namang emergency sa kanyang office. Hanggang sa ilang oras pa ay tumawag na nga itong si Farah. Dito nga ibabalitaan niya itong si Lucy at sasabihin na nasa kanya ang kanyang asawa at hindi na umano niya ito mababawi sapagkat kinuha niya ang kanyang anak. Ngayon ang kapalit umano ng pagkuha sa kanyang anak ay si Darius. Sobrang inggit nga ni Farah, hindi niya napansin na ang lahat ng mga nangyayari sa kanya ay kagagawan din niya. Sinisisi niya kasi itong si Lucy kung bakit namatay ang kanyang anak. Gayon din ang pagkamatay ng kanyang ama ay sinisisi ni Farah dito kay Lucy, bagay na kagagawan niya dahil sa kanyang katigasan ng ulo at sobrang pagkamainggitin kaya nangyari ang mga bagay na iyon. Mukha nga lang siyang kaawa-awa dahil pinipilit niyang isiksik ang sarili niya kay Darius. Gayong alam naman niya ang katotohanan na hindi siya mahal nito sapagkat ang tunay na mahal ni Darius ay walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Lucy. Pakaabangan ng next episode.